Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, si Lolo Jose, ang Bantog na Magtatari. Ipinasundo ni Caricto si Lolo Jose sa kanyang mga tauhan sa pangunguna ng kanyang kanang kamay na si Arturo. Ganap ng mga 8:30 ng umaga ng mga pagkakataong yan, at si Lolo ay abalang nagagamas ng mga damo sa likurang bahagi ng kanilang bahay dahil sa meron siyang mga tanim doong iba't ibang mga gulay. At doon siya naratnan ng 3 mga rebelde. Sa kabila ng edad ni Lolo Jose na 70 ay matalas pa rin ang kanyang pandinig at pandama sa paligid. Dahil kahit siya'y nakatalikod sa kanilang pintuang bakod, ay ramdam niya ang 3 mga bisitang rebelde. Pansamantala niyang inihinto ang kanyang ginagawang panggagamas ng mga damo. Tumayo siya at naglakad patungo sa 3 at kanya itong pinagbuksan ng kanilang pintuang bakod at inayang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Tatang Jose, kagaya ng naunay, nakipagkita kami sa iyo dahil sa utos sa amin ni Caricto. Maganda ka na ng iyong sarili at mga dadalhin kagamitan para sa pagkakarga ng tari. Dahil ngayon mismo ay kinakailangan mong sumama sa amin. Dahil ngayon na ang nakatakdang araw ng pagkikita ni Caricto at Apolonio upang ipangga ang aming panabong sa kanilang panabong. Ang dagdag pang sabi ng tauhang si Arturo kay Lolo Jose. Sige, pumapayag na ako sa inyo o sa gustong mangyari ng inyong pinuno. Matapos makapagpaalam ni Lolo Jose kay Lola at maihanda ang kanyang lahat ng kanyang mga dadalhin, ay sumunod kagad kina Arturo si Lolo Jose. Dala ni Lolo ang kanyang lalagayan ng mga tari at ang kanyang birtud ng ulat. Wala pang kalahating oras ang nakakalipas nang nilisan nila Lolo ang kanilang bahay, ay siya namang pagdating ng 3 sinaitay Virgilio o ng 3 magkakapatid. Hinanap kaagad nila si Lolo Jose kay Lola at do'y sinabi ni Lola sa kanilang sinundo si Lolo Jose ng mga tauhang rebelde ni Caricto. At katulad ni Lola'y labis rin ang pag-aalala nila itay kay Lolo Jose. Binalak na sana nila itong sundan sa bundok sa pagbabakas sakaling maaabutan pa nila ang mga ito sa daan. Subalit sinabi ni itay sa kanyang 2 mga kapatid, ang mga katagang, "Huwag na mga utol, at baka hindi rin pumayag si itay sa ating binabalak. Pabayaan na lang natin siya at magtiwala na lang tayo at umasang sana'y walang masamang mangyari kay itay." At ang mga sinabi yun ni itay ay pinakinggan ng kanyang 2 mga kapatid. Samantalang sa daan sa bundok, habang tahimik na sumusunod sa mga rebelde si Lolo Jose, ay pasimple niyang pinipigtas ang dulo ng dahong ulat at inilalagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari. Ang kanyang mga taring alagang-alaga sa baid o hasa at linis hanggang sa sila'y makarating sa kuta ng mga rebelde. At katulad ng naunang makarating doon si Lolo Jose, ay masyadong namangha at nagtataka ang 3 mga rebelde kay Lolo dahil ni hindi man lang hinihingal at pinagpapawisan si Lolo Jose. At iyon ay napansin rin ng pinunong si Caricto. At nang nasa kanyang harapan na nga si Lolo Jose, ay doy, "Maganda ka na ng iyong sarili, Tatang Jose. Dahil ngayon mismo'y lalakad tayo patungong kabilang bundok, patungong kuta ng grupong rebeldeng kagaya naming pinamumunuan ni Apolonio. Ang sabungerong rebeldeng may alagang dalusaping panabong. Pero bago tayo maglakbay patungo roon, ay kailangan muna nating kumain ng marami, Tatang. Saluhan mo kaming kumain, Tatang." Ang sabi ni Caricto kay Lolo Jose, at nagpahanda kaagad ito ng mga pagkain sa mahabang mesa, mga lutong kanin at mga karning nanggaling sa karni ng mga hayop sa gubat. At pagkatapos nilang mabusog at makapagpahingay, muling nagsalita itong pinunong si Caricto kay Lolo at sinabi nitong, "Tatang Jose, sumunod ka. Sumunod ka muna sa akin. At meron akong ipapakita sa iyo.
Isinama siya ni Karikto sa likurang bahagi ng kanilang kubo. At doon nakita ni Lolo ang gold na panabong ni Karikto. Ano bang masasabi mo, Tatang Jose? Yan sa aking panlabang panabong. May bubuga kaya yan sa dalusaping panabong ni Apolonio? Oo, iya. Dahil mataas na uring panabong ang gold na ito. At para bang araw-araw mo itong ikinokondisyon, hindi ba? Ang sagot ni Lolo sa kanya. Abay, oo naman. Ayoko kasing mapaya. Sa araw ng bakbakan ng aking panabong, paano? Tayo nang mag-umpisang maglakbay. Maraming mga tauhan si Karikto. Ngunit mayroon siyang mga tauhang ipinaiwan sa kanilang kuta upang sila ang magbabantay doon. Malayo-layo ang kanilang nilakbay at maraming sapa silang tinawiran. Merong pantay palusong at paahon na daan at marami sa mga rebelde ang makikita ng pinagpapawisan na. At hinihingal, kabilang na nga doon, ay ang pinunong si Karikto. Karikto, kita niyo na po, si Tatang Jose. Di ba hindi siya hinihingal? Hindi pinagpapawisan. Kakaiba siya. Samantalang tayo, heto, mahaba na ang ating mga dila sa sobrang pagod. Ang tanong at sabi ni Arturo sa kanilang pinunong rebelde. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing, Oo, Arturo, napansin ko yun. Kanina pa. At malakas talaga ang kutob kung meron siyang kabal sa kanyang katawan. At kung ano man yun, ay kinakailangang mapa sa atin yun. Sa anumang paraan. Sa ayaw man niya o gusto. At pagkalagpas nila sa isang malaking puno'y bumungad na kagad sa kanilang paningin ang mga kubo-kubo, ang kuta ng mga rebelde na pinamumunuan ni Apolonio. At katulad ng mga tauhan ni Karikto, armado ng mga mahahapang armas ang mga ito. Naririto na tayo. Magsipaganda kayo. Sumagot ng pagsang-ayon kay Karikto ang kanyang mga armado ring mga tauhan. At do'y nagkaroon na ng pagdududa si Lolo Jose. Pumasok agad sa isip niya nga, hindi lamang sabong ang pakay ng mga ito, kundi meron pang iba. Hanggang sa may makita si Lolong isang mamang hindi magkalayo ang agwat ng edad. Kay Karikto, mahaba-haba ang buhok nitong may tali at armado ring katulad ni Karikto. Ngunit may hawak itong isang dalusaping panabong. Sa kanyang likuray, makikita rin ang kanyang tatlong mga tauhang sumusunod sa kanya. Sinalubong sina Lolo ng mga ito. At nang sila'y magkaharap-harap na nagsalita ang mamang yun sa kanila. Marigaya ako sa ating muling pagtatagpo, Karikto. Dito sa aming kuta. At kanina pa akong nasasabik na makita ang bakbakan ng ating mga panabong. Pagkatapos na banggitin yun ng mamang yun kay Karikto, ay nagtataka itong inilandas ang kanyang paningin kay Lolo Jose. Oo, Apolonio. Kagaya ng ating napag-usapan, dadayo kami rito ng sabong upang muling makaharap ka't maibangga ko ang aking panabong na isang gold dyan sa iyong dalusapi. Ganoon ba, Karikto? At nagsama ka pa talaga ng isang, sa tingin ko isang matandang magtatari. Nakakatawa ka naman, Recto. Oo, Apolonio, isa nga siyang magtatari. At huwag na huwag mo siyang mamalitin. Dahil ang matandang magtataring ito ay si Lolo Jose, ang pantog na magtatari. Halatang nagulat si Apolonio, maging ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran, nang marinig nila ang sinabi ni Karikto, lalo na ang mga katagang si Lolo Jose, ang pantog na magtatari, dahil hindi lingad sa kanilang kaalaman ang pagiging tanyag ni Lolo. Ganoon ba, Recto? Wes, masyado mo akong pinabilib. Dahil ang totoo noon ko pa gustong makainkwentro sa larangan ng pagkakarga ng tari ang pantog na magtataring yan. Tingnan natin kung may magagawa ang kanyang pagiging tanyag. Na isang magtatari sa panabong kong ito. Tama na ang kwentuhan, Apolonio. Kargahan mo na ng tari ang iyong dalusapi at iyon din ang aking ipagagawa sa aking gold. Pagkakargahan ko na ito ng tari sa matandang ito. Nang mismong mga oras na yun, ay inilabas na nga ni Lolo Jose ang kanyang dalang mga tari. Pumili siya ng isa sa mga tari na kanyang ikakarga sa gold ni Karikto. At pasimple niyang idinampi ang talim noon sa dahon ng ulat. Umusal siya ng mga orasyones sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Mga orasyong magbibigay ng bisa sa kanyang kargadang mutya. At kasunod noy,
Ikinarga na nga niya ang taring iyon sa kaliwang paanan ng gold na panabong. At yun din ang ginawa ni Apolonio. Mariin itong sinisipat kung tama na ba o pantay na ang pagkakakabit niya ng tari sa paanan ng kanyang mismong dalusaping panabong. Wala namang kakaibang presensya o aurang nararamdaman si Lolo ng mga pagkakataong yun. Isa lamang ang ibig sabihin noon, walang ni isa man sa tigmagkabilang panig ng mga rebelde ang may tulad niyang kargadong mutya. Ngunit pilit na nagsusumiksik sa isip ni Lolong, meron talagang hindi magandang mangyayari. Pagkatapos ng pakbakan ng dalawang mga panabong, hanggang sa pareho nang makikitang may kargada ng tari ang dalawang mga panabong, wala ring pustahang naganap, basta't ang pakbakan lang ng dalawang mga panabong ang gustong-gustong masaksihan ng mga rebelde. Kasalukuyan ang hawak ng dalawang mga pinunong rebelde ang kani-kanyang mga panabong. Kinareho nila ang mga ito o pinagharap at naging kapansin-pansin kaagad ang pagiging agresibo o pagiging wild ng dalusaping panabong. Walang palya nitong tinuka-tuka ang ulo ng gold, samantalang ang gold ni Carrick to'y nananatiling kalmado lamang. Alam kong mataas na uring panabong rin ang dalusaping yan kung ikukumpara sa gold ni Carrick to. Pero, ewan ko lang kung may magagawa yan sa talim ng aking pag-aaring tari. Dahil sa oras na tamaan siya ng taring nakakarga sa gold, ay paniguradong maglalabas ang lahat ng kanyang mga bituka. Ang nooy sambit ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Ano pang ating inihintay, Carrick to? Bitawan na natin ang ating mga panabong. Oo, Apolonio. Kanina pa akong nakahanda. Pareho nilang magkasabay na binitawan ang dalawang mga panabong. Hindi pa man nakakalapat sa lupa ang mga paa ng gold na panabong, ay sunod-sunod na itong pinalo ng dalusaping panabong. Sa lakas ng kanyang mga pagpalong yun, ay tumilapon palayo sa dalusapi ang gold na panabong. Sinundan kaagad yun ng dalusaping panabong. Lumipad ito, papalapit sa nooy kumukulupog ng nasa lupang gold ni Carrick to. Pagpihit ng gold sa nooy nasa ering dalusapi, ay tumalon kaagad itong parang hindi tinamaan ng kargadang tari. Galing sa kanyang katunggaling dalusaping panabong, nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalaw sa ere, at parehong naglaglagan sa lupa at nangalat ang kanilang mga balahibo. Naunang bumagsak sa lupa ang dalusapi. Lumublob kaagad ito doon at nagpilit na tumayo. At do'y kapansin-pansin na sa kanyang parang meron na itong tinamong pinsala sa kanyang katawan. Dahil hinihingal na ito't nakalaylay na ang kanyang kaliwang pakpak. Duguan na rin ito. Samantalang nang bumagsak sa lupa ang gold ni Carrick to'y nananatili itong kalmado. Dahilan upang maging larawan na ng tagumpay ang itsura ni Carrick to at ng kanyang mga tauhan. Taliwas naman yun sa mga itsura nila Apolonio. Kung titingnan, dahil kung titingnan ang mga ito'y para pang nadudumi o natatai ang mga ito. Marahang naglalakad papaikot sa nooy naghihinang nakapusturang dalusapi ang gold ni Carrick to, at hindi nito inaalis ang kanyang paningin at pandama sa katunggaling panabong. Umarangkadang bigla papalapit sa gold ang dalusapi. Ngunit sunod-sunod na siyang pinupog ng pagpalo ng gold na panabong. Maya't maya na ang talon at saksak ng tari ng gold sa alinmang parte ng katawan ng dalusaping panabong. Huminto lamang ito nang hindi na gumagalaw pa ang dalusaping panabong. Sinuri kagad ito ng isa sa mga tauhan ni Apolonio at do'y, "Pinunong Apolonio, patay na ito! At karmal-tumal ang kanyang naging kamatayan." "Ano? Paano mo nasabi yan? Teka lang, patayin!" "Hindi! Nagtabasa na ang mga bituka ng aking panabong at nawala na rin sa tamang posisyon o pagkakaalain ang kanyang tari. Imposible ito. Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na panabong si Recto?" "Oh, Paano ba yan, Apolonio? Natalo ang inyong panabong. At hindi lamang ang inyong panabong ang mamamatay kundi kayong lahat. Ang magkahulugang wika ni Carrick to, habang himas-himas nito ang nooy wala ng kargadang taring gold na panabong. Itinutok kaagad ng mga tauhan ni Carrick to ang kanilang mga armas sa grupo ng mga rebeldeng pinamumunuan ni Apolonio.
Animal ka! Traitor ka! Recto! At inunahan nila ang mga ito dahil sa yun talaga ang nasa plano at dahil sa hindi yun inaasahan ng kabilang grupo ng mga rebelde. Kung kaya't isa-isang bumagsak sa lupa ang mga wala ng buhay na mga tauhan ni Apolonio. Ang iba'y nagtangka pa sanang lumayo. Ngunit binanatan sila ng iba pang mga rebeldeng tauhan ni Carictong nakapaikot sa lugar na yon. Traitor ka, Recto! Hindi ko inaasahang gagawin mo ito sa amin, ahas katuso ka! Ang sabi ng nooy nag-aagaw buhay na't duguang si Apolonio. Habang hawak nito ng mahigpit ang katulad niyang talunang panapong. Oo, Apolonio, ahas na kong ahas. Pero hindi pwedeng manatili pa ang inyong grupo o magtagal pa sa mundong ito. Dahil kayo ang nagiging karibal namin sa mga pagnanakaw. Sa lahat ng mga residente, saan mang baryo ng propinsyang ito, kayo ang totoong mga traidor. Pero mas matalino akong pinuno kaysa sayo. Utak lang ang kailangan ng Apolonio. Ha 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 ha. At ito ang bagay sa'yo. Tinadtad ng bala ng baril ni Caricto ang katawan ni Apolonio. Kasunod noy, ipinag-utos nito sa kanyang mga tauhang. Ano pang hinihintay niyo mga bata? Arturo, bilang katiwala ko at kanang kamay, inuutosan kitang pangunahan mong kuning lahat ang mga pirat kung ano-ano pang mga maaari nating mapakinabangan sa mga bubong yan, lalo na ang kanilang mga balat mga armas. Sinunod yon ng mga tauhan ni Caricto. Samantalang ang iba pa niyang mga tauhan ay makikita namang paisa-isa nang nagsisipagsulputan. Sila ang mga rebeldeng dumispatsa sa mga tauhan ni Apolonyong nagtatangkang tumakas. At pagkatapos noy, bumalik na sila sa kanilang kuta. Matapos nilang sunugin ang mga bangkay ng mga rebeldeng pinaslang nila at ang mga kubo-kubo ng mga ito. Sinasabi ko na nga bang yun ang mangyayari? Totoo ngang tuso at traidor itong si Caricto. Pero huwag lang siyang magkakamaling gawan ako ng masama dahil mauuna silang ililibing ng buhay. Ang sabi ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y nag-uwika itong si Caricto kay Lolo habang sila'y naglalakad pabalik sa kanilang kuta. Tandang Jose, masyado mo akong pinahanga sa kung papaano mo o kung papaano ka magkarga ng tare. Huwag kang mag-alala. Mamaya pagkarating natin sa aming kuta ay may pabuya akong ibibigay sa iyo. Hindi sumagot sa kanya si Lolo. Nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawang paglalakad. At nang sila'y makarating na nga sa kanilang kuta, ay doon. Tandang Jose, marunong akong tumanaw ng malaking utang na loob. Ito ang pera. Tanggapin mo ito. Hindi naman ito kalakihan pero mas mainam na ito kaysa sa wala, hindi ba? Pasensya ka na, Caricto, pero hindi ko yan matatanggap. Sapat na sa aking pinagbigyan kita sa iyong kahilingan. Ngayon, maaari na ba akong makabalik sa amin? Oo naman, Tatang Jose. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ano yun? Ay gusto ko munang malaman kung ano ang lihi mong. Kung ano bang. O kung bakit ka nakilalang isang bantog na magtatari. At kung totoo nga ang aking kutob na ikaw ay merong mutyang ginagamit na maaaring dala-dala mo ngayon, ay gusto ko siyang mapa sa akin, Tatang. Sa ayaw mo man o gusto, ay wala kang magagawa. Paano kung sabihin kong nagkakamali ka ng iyong kutob at sabihin ko sa iyong wala akong kargata o lihim na mutya o maging kabal? Huwag kang sinungaling, Tatang Jose. Ang tanda-tanda mo na. Pero napakasinungaling mo pa. Hindi ako bobo sa mga nakikita ko sa iyo. Hindi ako bobo. Sa mga nakikita ko sa iyo ay nagduda na ako. Hindi ka nakakaramdam ng pagod na kahit pa'y napakalayo ng ating nilakbay. Kaya naman ay umamin ka na, Tatang. Kung ayaw mong kunin ko yan sa iyo ng sapilitan, alalahanin mo, nasa aking teritoryo ka. At bukod pa roon, ay nag-iisa ka lang. Pero ayoko nang humantong pa doon ang lahat. Gusto kong maging maayos ang pamamaraan ng pagkuha ko sa iyo ng mutyang yan. Magkailang beses pang tumanggi si Lolo sa kanya na siya'y merong ang kargadang mutya, pero hindi pa rin naniniwala doon si Caricto.
Napakasama mo, Karikto. Hindi ka marunong tumupad sa ating usapan. Ganoon ba, Tatang? Mas lalo ka pang sigurong madidismaya at mapipilitang ibigay sa akin ang iyong bertod. Sa oras na makita mo kung ano ang gagawin kong kapalit sa mutyang nasa sayo. Anong ibig mong sabihin? Ang nagtatakang tanong ni Lolo sa kanya. Arturo, dalhin niyo rito ang ating bihag. Sige po, Karikto. Isang matandang lalaking kaidara ni Lolo Jose ang pumapalag-palag pa at may tali ang kanyang dalawang magkadikit na mga kamay. Sa kanyang parting likuran, mayroong busal ang kanyang bibig at may piring ang kanyang mga mata. Mamili ka, Tatang Jose, ang birtud mo o ang kaligtasan o buhay ng iyong dating matalik na kaibigan o kababatang si Pablito. Sino? Pablito? Tatang Jose. Siya nga si Pablito, ang iyong matalik na kaibigan at kababata. At siya ang gusto kong maging kapalit ng iyong iniingat ang mutya o bertud sa larangan ng pagkakarga ng tari. Traitor ka, Karikto. Wala kang isang salita. Arturo, ano pang hinihintay nyo? Tanggalan nyo na ng busal ang bibig ni Pablito at ng kanyang piring sa kanyang mga mata nang makita niya kung papaano ipagpalit ng matandang ito na si Jose ang kanyang bertod sa kanyang buhay. Tandang Jose, nasa iyo ngayon ang pagpapasya. Ang buhay ng iyong itinuturing na kaibigan o ang iyong bertod. At nang maalisan na nga ng piring sa kanyang mga mata at busal sa kanyang bibig si Lolo Pablito, ay doy, gulat itong napawika kay Lolong. Jose, ikaw, nagkamali ako ng mga paratang at pagdududa. Akala ko ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sa akin, kaibigan, Jose. Sumagot naman sa kanya si Lolo at sinabi nitong, huwag ka nang masyadong mag-alala, kaibigang Pablito. Walang masamang mangyayari sa'yo. Sa mga sinabing yun ni Lolo Jose kay Lolo Pablito, ay ngumisi ng mayroong pag-asa ang pinunong si Karikto. Sabay wikang, ang ibig mo bang sabihin, Tandang Jose, ay totoo ngang meron kang kabal o ginagamit na pampaswerte sa iyong katawan? Alam niyong dalawa, masyado akong humahanga sa pagiging mabuting kaibigan mo, Tandang Jose. Isipin mo nakahanda kang isugal ang iyong kabal, alang-alang sa isang kaibigang minsan pa itinuring kang kaaway. Ano pang ginagawa mo, Tandang Jose? Nakatutok na sa kaibigan mo ang mga baril ng aking mga tauhan. Sa isang hudyat ko lang ng aking kamay sa kanila, ay mamamatay ng walang kalaban-laban ng iyong kaibigan. Kaibigan Jose, huwag mo siyang pakinggan at sundin. Naging malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Pinagdudahan kita ng mga maling paratang kaya't nakahanda na akong mamatay upang pagbayaran ang aking nagawang kasalanan sa isang totoong kaibigang katulad mo. Ang mahina't malungkot na pagkakasambit ni Lolo Pablito. Ngunit, huwag kang mag-alala. Huwag kang magsasalita ng ganyan, kaibigang Pablito. Dahil wala ang ni isa man sa atin ang dapat na mawala rito. At kung meron man, ay ang mga taong ito. Huwag kang magpatawa, Tandang Jose. Magbibilang ako ng hanggang sa 3. Sa oras na hindi mo pa rin ibinigay sa akin ang iyong bertod, ay magpaalam ka na sa iyong matalik na kaibigan. 1, 2, 3. Anong ingay yun? Saan ang gagaling ang mga sunod-sunod na mga putok ng mga baril na yon? Ang nooy hintakutan at nagtatakang sampit ni Karikto sa kanyang mga tauhan. Nalerto silang lahat sa komosyon at ingay na nagmumula sa labas ng kanilang kampo. Ilang sandali pa'y isa sa kanyang mga tauhang rebelde ang pumasok sa kanilang kampo at hinihingal itong nagwikang, Karikto, sinalakay tayo ng grupo ng mga sundalo. Nakapaikot na sila sa ating kampo at marami na sa ating mga kasamahan ang namamatay na. Ano animal ka, Tandang Jose? Traitor ka. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Nagkakamali ka, Karikto. Dahil hindi mo ako katulad. Dahil sa ako'y marunong tumupad sa ating kasunduan.
Pero ikaw, may hahalin tulad ka sa isang lalaking walang payag. Ano? Pwes, ito sa'yo. Tinangkang itutok ni Caricto kay Lolo Jose at Lolo Pablito ang kanyang armas upang tadtarin ng bala sina Lolo. Ngunit walang kaalam-alam si Caricto at ang kanyang mga tauhan o ang kanyang mga kasamahang nasa loob ng kampong. Kanina pang umuusal si Lolo ng mga orasyones sa kanyang isip. At ang mga orasyong yon ay upang Hindi! Imposible ito. Papaanong ayaw gumana o pumutok ng aking armas? Imposible ito. ang sinabing yon ni Caricto at ang nangyaring hindi niya kayang paniwalaan ay yun din ang nangyayari sa kanyang mga tauhang nasa loob ng kampo. Ayaw pumutok ng kanilang mga baril at hindi nila makalabit ang gatilyo noon, samantalang tuloy ang putukan o engkwentro ng mga rebelde at mga sundalo sa labas ng kanilang kampo. Rinig na rinig nila ang mga palahaw ng mga rebeldeng walang kalaban-laban sa pinaghalong lakas ng dalawang grupo. Ang grupo ng mga sniper na mga sundalo at militar ng gobyerno. Alam kong may ginawa kang milagro sa mga naging pangyayaring ito, Tandang Jose. Pero pagsisisihan mo ito. Dahil kung nagawa mong manipulahin ang aming mga baril, pues, mga bata, bunutin ninyo ang inyong mga jungle knife. Yan ang ating gagamitin upang idispatsa ang dalawang nakakatawang magkaibigang yan. Ang sambit at utos ni Caricto ng mga pagkakataong yon ay makikita ng magkatalikuran ang dalawang sina Lolo Pablito at si Lolo Jose. At nakapaikot na sa kanilang dalawa ang mga rebelde. Kabilang na nga si Caricto, mga nakaumang na o nakahanda na ang kani-kanilang matatalas na mga kutsilyo. Ngunit nabulaga ang mga ito nang biglang padabog na bumukas ang pintuan ng kanilang kampo. Bumulaga sa kanilang mga paningin ang armadong pinuno ng mga militar at kasama nito ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran. Nakatutok lahat ang kanilang mga armas sa grupo ng mga rebelde. Ikaw? Hintakot ang sabi ni Caricto sa pinuno ng mga militar na mayroong matikas na pangangatawan na parang bida sa isang malaksyong palabas. Oo, Caricto. Ako nga, si Teniente Bernabe Garcia. Animal ka, Caricto. Masyado mo kaming pinahirapan. Kayo ng grupo na Apolonio, kung saan-saang probinsya at mga baryo. Namin kayo hinanap o hinagilap. Pero dito lang pala sa baryong ito nagtatago ang inyong grupo. Sige na, hulihin niyo ang mga yan at dalhin sa kulungan. Walang nagawa ang mga rebelde. Pwersahang pinusasan ang mga ito ng mga tauhang militar ni Teniente Bernabe Garcia. Kaibigang Jose, nakikilala mo ba ang pinuno ng mga militar na yan? Oo, kaibigang Pablito. Siya ang usap-usapang si Teniente Bernabe Garcia o mas kilala sa tawag na ang sundalong biniyayaan ng mutya. Marami na yang nahuling mga kriminal at mga pinuno ng mga sindikato at mga rebeldeng katulad ni Caricto at ng iba pa. Maswerte tayo, kaibigan, dahil hindi sila nahuli ng dating. Ang paliwanag ni Lolo Jose kay Lolo Pablito. Maayos lang po ba kayo ang dalawa, Lolo Jose? Hindi ba't yun po ang pangalan nyo? Nagtaka si Lolo Jose sa kung papaanong nakikilala siya ni Teniente Bernabe Garcia. Nagpapasalamat po kami sa mga tao ng baryong ito na aming napagtanungan patungkol kina Caricto at ang mga taong ring iyon ay ang nagsabing kayo po'y naririto sa kampo ng mga rebeldeng ito. Pero hindi namin inaasahang dalawa kayong narito at ginawang bihag ni Caricto. Ang noisambit pa ni Teniente Garcia sa kanilang dalawa. Magkuhan, Teniente, siya si Pablito, ang aking kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagligtas sa aming dalawa. Ang sabi ni Lolo Jose, wala pong problema pagdating sa bagay na yan. Nga pala, Lolo Jose at Lolo Pablito, tayo na po sa labas. Dahil nasa labas po ngayon ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Pagkalabas nila ng kampo ng mga rebelde, ay nakita nila ang mga bangkay ng mga rebelde at ang mga ito'y iniipon ng mga tauhang militar ni Teniente Garcia sa iisang lugar habang abala ang isang radyoman ng mga militar sa pagtawag sa kanilang himpilan upang kunin ang mga bangkay ng mga rebelde.
kasama ang mga natitirang buhay pa na sila Arturo at Caricto. Lolo Jose, hayon sila, ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Ang sabi ni Teniente Garcia kanya Lolo, at nang ibinaling nila Lolo Jose ang kanilang paningin sa tinuturong direksyon ni Teniente Garcia ay doon. Kaibigang Pablito, nakikita mo ba? At nakikilala kung sino-sino sila? Oo, kaibigang Jose. Ang iyong 3 mga anak at ang aking 3 ring mga anak na sina Esteban, Facundo at Berto. Nakangiti silang lahat sa atin. Sige na po, puntahan niyo po sila. Kanina pa silang nag-aalala sa inyo. Pagkatapos na sabihin yon ni Teniente Garcia, ay naglakad na ang masayang magkasama ang 2 magkaibigang matanda sa kinaroroonan ni Itay Virgilio. Masaya po kami, Itay Jose at Tatang Pablito, dahil bumalik na po sa dati ang ating samahan, ang pagkakaisa ng ating pamilya. Ang sabi ni Itay Virgilio, kami rin mga anak, masaya kami ni kaibigang Pablito dahil ginamit ng Panginoon ang mga gantong sitwasyon upang muling manumbalik at pag-isahin ang ating mga pamilya. Ang sabi ni Lolo Jose, walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ng aming pamilya ng mga oras na yon. Magpapaalam na sana sina Lolo sa mga militar na babalik na sila sa aming baryo sa pamamagitan ni Teniente Garcia. Masayang pumayag naman doon ang Teniente, ngunit nang akmang tatalikod na sana sila sa mga militar ay biglang naibaling nilang lahat ang kanilang mga atensyon sa pinanggagalingan ng pagdilaok na yon ng isang tandang o isang panabong. At do'y nakita nila ang gold na panabong ni Caricto. Kinuha kaagad yon ni Teniente Garcia at naglakad ito papalapit kay Lolo Jose. Lolo Jose, sa inyo ko po ibinibigay ang tandang na ito at alam ko pong kailangan niyo po ito. Ang totoo'y ayon mismo kay Lolo Jose. Nang mismong ganoong sitwasyon ay parang may enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang sarili na para bang nagsasabing tanggapin niya't alagaan ang gold na panabong na yon. Kung kaya't marahan at buong ingat niya itong kinuha sa kamay ni Teniente Garcia. Kasunod no'y nagsalita siyang, magmula ngayon ay tatawagin ka na naming si Ginto, ang aming mandirigmang panabong. Opo, Lolo Jose, si Ginto ang mandirigmang panabong at si Lolo Jose ang pantog na magtatare. Masaya silang lahat, kabilang na ang pamilya ni Lolo Pablito at iba pang mga militar nang marinig nila yon kay Teniente Garcia. At pagkatapos noy, nagpatuloy na nga silang naglakad pa uwi sa aming baryo. Sing bilis ng hangin kumalat ang balitang nahuli na o na-corner ng grupo ni Teniente Garcia ang matagal na palang hinahanting ng mga sundalong grupo ni Caricto. Naging usap-usapan yon ng mga tao sa angmang lugar o mga bayan. Samantalang sina Lolo Pablito ay pansamantalang nanirahan kina Lolo habang hindi pa tuluyang nayayari ng 3 sinitay Virgilio at Mang Esteban ang kanilang itinatayong bahay sa lupaing pag-aari mismo ni Lolo Jose at buong puso niyang ibinigay ang lupang yon sa pamilya nila Lolo Pablito na walang lahat ng biglaan. Sa isang kisap mata lang, ang mga sama ng loob, galit at puot ni Lolo Pablito kay Lolo Jose o maging sa aming pamilya. At tuluyan ang naghahari sa aming mga puso ang pagmamahalan. Higit sa lahat ay tinuring naming pamilya na ang bawat isa at ang gold na panabong na nasa pangangalaga ni Lolo Jose ay ang kaisa-isahang panabong na kanyang inalagaan. Dahil po katulad ng nabanggit ko sa kwentong ito, noong umpisa pa lang, hindi mahilig mag-alaga ng panabong si Lolo Jose. Sapat na sa kanyang magkarga lang ng tari sa paanan ng isang panabong. Isang umaga noon, magkasamang nagtatanim ng mga gulay sa likurang bahagi ng bahay nila Lolo Pablito, ang 2 magkaibigang si Lolo Jose at Lolo Pablito, habang ang 3 sina Itay Virgilio at sina Mang Esteban ay magkakasamang umahon sa aming bundok upang magtanim ng mga punong saging at magtabas na rin sa aming bundok. Nang biglang dumating si Mang Bonifacio
o mas kilala ito sa tawag na si Mang Payo. At ito isa ring sabongero at magtatare. Tinawag nito ng paulit-ulit sina Lolo Jose at Lolo Pablito. At doy, "Oh, ikaw pala yan, Payo. Bakit parang hinihingal ka? Ano bang problema?" ang tanong ni Lolo Jose. "Oo nga, Payo. Halika, pumasok ka na muna rito sa loob ng aming bakuran. At doon sa aming balkonahe ay doon natin pag-usapan kung anong pakay mo habang humihigop tayo ng mainit na kape." Ang alok naman sa kanya ni Lolo Pablito. At nang sila'y nasa balkonahin at pare-pareho na nga silang merong hinihigop na mainit na kape, ay doy, "Kuwan po, Lolo Jose. Si Pedrito po, yung isa sa ating kababaryo. Binisita po siya kanina ng mga sabongerong taga-kabilang isla." Ganoon pa? At ano ang pakay nila kay Pedrito? Sino-sino ba ang mga sabongerong yon? ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. At doy sinabi ni Mang Payo kay Lolo Jose na ang pamilya Ortega. Dahil doy, "Pamilya Ortega, ang ibig mo bang sabihin, Payo, ay bumalik na sa islang yon? Ang pamilyang usap-usapang may mutyang ginagamit para sa kanilang mga panabong. Ang mutya ng duldol. Ano usap-usapang nasa pag-iingat ito ng kanilang padre de pamilyang sabongerong si Dominador Ortega." ang bigla ang pagkakasampit naman ni Lolo Pablito. "Opo, Tatang Pablito. Ang totoo po ay matagal nang bumalik sa islang yon ang kanilang angkan. Matapos ng mga itong manirahan ng mahabang panahon sa Maynila. At si paring Pedrito ay nagkaroon ng utang sa kanilang pamilya. Utang na matagal nang hindi nababayaran. At kanina, binisita siya sa kanilang bahay ng 3 mga anak ni Mang Dominador upang singilin ito ng kanyang utang. At sa oras na hindi niya ito mabayaran, sa muli nilang pagparito ay ano pa yun? Ano ang gagawin nila kay Pedrito? Ipapadukot raw nila ito at ililibing ng buhay sa bundok." Nagkatitigan sina Lolo Pablito at Lolo Jose nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Mang Bonifacio. Kuwan Payo, alam mo ba kung magkano ang halaga ng perang inutang ni Pedrito sa pamilya Ortega? Ang tanong pang muli ni Lolo Jose sa kanya. Ang pagkakalam ko po, Lolo Jose, ayon mismo kay paring Pedrito, nang kaming dalaway mag-inuman, nasa 40,000 daw po yun. At yun daw ay ginamit niya ng maaksidente sa Maynila ang kanyang panganay na anak. At sa pagbabalik ng pamilya Ortega ay ngayon na siya sinisingil ng mga ito. Kung sa bagay Payo, may mali rin si Pedrito. Matagal ng panahong namalagi sa Maynila ang pamilya Ortega. At sa loob ng mahabang panahong yon, ay masyado siyang naging kampante at nagpabaya. Dapat sana'y nag-ipon siya ng perang pambayad at pinaghandaan niya ang gantong pangyayari o ang gantong sitwasyon. Nasaan si Pedrito ngayon? Nasa kanilang bahay po, Lolo Jose. Problemado po. Ganoon pa, ang totoo'y ayaw ko sanang konsintihin si Pedrito. Gusto ko sanang matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Pero ang ikinakabahala ko ay ang banta ng pamilya Ortega sa kanya. Dagdag pang sabi ni Lolo Jose. "Kaibigan Jose, anong plano mo ngayon?" Ang tanong ni Lolo Pablito sa kanya. Bumuntong hininga muna si Lolo, saka ito nagwikang. "Kilala ko, kaibigang Pablito, ang pamilya Ortega. Hindi marunong magbiro ang mga ito. Pag kanilang sinabi yun, ay gagawin nila yun. Delikado. Hindi lamang si Pedrito, dahil sinisiguro kong madadamay ang pamilya niya. Payo, samahan mo kaming dalawa ni kaibigang Pablito sa bahay ni Pedrito. Gusto ko siyang makausap." "Sige po, Lolo Jose." Pagkaubos ng kanilang hinihigop na kape, ay magkakasama silang 3 na naglakad patungong bahay ni Mang Pedrito. Ngunit sa daan, habang sila'y naglalakad, Alam kong meron pang malalim na rason o dahilan kung bakit bumalik sa kanilang isla ang pamilya Ortega. Kilala ang kanilang pamilyang mga sabongero at alam kong may plano silang tumayo ng sabong dito mismo sa aming baryo. At kung kailan yun, hihintayin ko yun. Ang sabi pa ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Pagkarating nila sa mismong bahay ni Mang Pedrito, ay doon, narat na nilang tulalang nakaupot na ninigarilyo sa paitan ng hagdan ng kanilang mismong bahay si Mang Pedrito. Sa punito ang kanyang noo at panaag ng kalungkutan ang kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya sina Lolo
at Doy. Paring Pedrito, narito ako at kasama ko si Lolo Jose. Pedrito, maaari ba tayong mag-usap patungkol sa pamilya Ortega? Sige po, Lolo Jose. Ang sagot ni Mang Pedrito kay Lolo. Kasunod noy, inaya niya ang mga itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. At Doy, Pedrito, kailan ba raw muling paparito ang mga anak ni Dominador Ortega? Ngayong darating raw pong linggo, Lolo Jose. Paparito sila upang dumalo sa sabong kasama ang kanilang amang si Mang Dominador. Ganoon ba, Pedrito? Sige, hihiramin kita ng perang ipambabayad mo sa kanilang pamilya o bilang kabayaran sa naging utang mo sa kanila. Pero Pedrito, sana'y magkaroon ka na ng aral sa nangyaring ito sa inyong buhay. Matuto kang mag-ipon kahit pa kunti-kunti para pag may dumating na problema ay hindi ka gaanong mabahala. Opo, Lolo Jose. Susundin ko po kayo. Labis-labis pa talaga ang aking pagsisisi. Masyado akong naging kampante. Hindi ko sukat akalaing babalik ang pamilya Ortega sa kanilang isla at sisingilin ako. Dahil yun ay utang, Pedrito. At ang utang ay utang. Hindi bigay. Iba yun sa perang ibibigay ko sa iyo. Ano po, Lolo Jose? ang gulat na pagkakasabi ni Mang Pedrito. Oo, Pedrito. Babayaran ko ang utang mo sa kanilang pamilya ng buo. Walang labis at walang kulang. Pero sa isang kondisyon, Pedrito. Ano pa yan, Lolo Jose? Matuto ka na sana sa pagkakamaling ito. Matuto kang mag-ipon ng pera. Mangiyak-ngiyak noong nangako ng paulit-ulit si Mang Pedrito kay Lolo Jose. Hanggang sa mayroong binanggit si Mang Pedrito sa kanila. At yun ay labis nilang ikinagulat. Nga pala, Lolo Jose. May dapat po pala kayong malaman. Ano yun, Pedrito? Kanina, bago umalis ang tatlong mga anak ni Mang Dominador, ay may binanggit sila patungkol po sa inyo. Naitanong sa akin ni Baldo, ang panganay na anak ni Mang Dominador, kung kayo daw po ay dadalo sa ating sabungan ngayong darating na linggo. Ano ang isinagot mo sa kanya, Pedrito? At bakit nila itinatanong yun sa'yo? Ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. Sinabi ko po sa kanilang tatlo na tiyak po'y kayo po'y dadalo roon sa ating sabungan upang magtari. At ayon naman kay Baldo, gusto ka raw makita at makaharap ng kanilang ama sa ating mismong sabungan dahil sa mayroon daw gustong patari ang panabong sa iyo, si Mang Dominador. Lolo Jose. Muli po mga mahal kong kamundo, abangan nyo po ang karugtong ng magandang kwentong ito dito po sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber, sa mga hindi nag-i-skip ng ads, at sa mga nag-like at share ng ating mga kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo.